For today's video guys is flex ko lang pala sa inyo yung tanim ko na gabi. Ayan siya guys. So, tumataba-taba na siya pa konti-konti. Ayan siya gabi. Yan. Pati yung kamatis natin siya lumalaki na rin. Tumataba-taba na rin siya konti. So, ayan siya guys. May niyog din tayo dyan. Yan. At saka, yung papaya natin guys, hiningi lang natin yan sa kapitbahay. Tumataba na rin siya. Ayan siya Yan. Tumataba-taba na rin siya kahit papano. At nagtanim na rin pala tayo ng sambong. Ayan, sambong. Sambong o oregano. Ayan siya guys. Guys, ang lalapad ng mga dahon ng mga tabako dito guys. So, wow. Ganito pa talaga yung tabako pala. Ganda ng bulaklak niya Wow, daming bunga. Ayan daming bunghang tabako. Yung tanim na orangey. Orangey. Yan, orangey yan. Yan. Iba't iba yung mga tanim natin dyan guys, sa ating paligid. Hindi ko na isa-isahin yung mga pangalan dyan guys. Alam nyo na kung ano yan. Yan, pinipli ko sa inyo yung mga tanim ko dito sa paligid ng bahay ko. Namumulaklak na sila guys. O diba nakakataba ng puso pag mga tanim mo. Makikita mo at na nagbubuhayan na sila at lalo nang nakakataba ng puso pag nakita mo medyo mataba-taba yung mga katawan nila. At lalo na kung makikita mo na namumulaklak na sila meron din tayong mga niyog dyan guys na tinanim. Maliliit pa nga pero lalaki din yan sila guys. Tulad na lang ng saging natin, napaka-cute. Cute siya sobra. Ang liit niya pa. Pero natutuwa ako guys kasi nabubuhay na sila. Hindi katulad nung nakaraan na tingin ko parang hindi nabubuhay yung mga pananim ko. Kaya wag talaga mawala ng pag-asa. Kasi mabubuhay rin sila guys habang inaalagaan mo sila. So ayan yung mga bulaklak natin. Namumuhay na sila. Nakakataba ng puso kung makikita mo silang nabubuhay na at namumulaklak tulad ng buhay mo. Nabubuhay at namumulaklak din ang buhay natin. Huwag lang mawala ng pag-asa sa mundo habang may hininga pa tayo. Yung iba namang saging ko guys, nagtumbahan nung malakas na hangin. Yung may bagyo. Kaya nagtumbahan sila. Ang nitong saging na to guys, dapat mahaba na yan siya. Pero naputol siya dahil sa bagyo. So ngayon, sumibol siya ulit. Parang tao lang din guys. Pag nadapa ka, babangon ka ulit. Ganon din pala ang mga tanim guys. So ayan, nagtatabaan na yung mga niyog natin guys. Nagtatabaan na sila. Ito lang pala ang teknik ng magtanim ka ng niyog guys. Kailangan pala hindi mo siya ibaunang husto sa lupa para hindi siya anayin. Kasi nung nakaraan nagtanim ako guys, gulat ako, ang dami pa naman ang tinanim ko dun sa kabilang bahay. Mga siguro 20 mahigit yung tinanim ko guys, pero
ang nangyari na nagpatayan sila lahat. Nagdidilaw yung mga ano nila guys, yung mga dahon nila. Yung pala, inaanay na yung loob. Kaya, bago ka pala magtanim nito guys, lagyan mo muna ng abo, uling, kung ano, para hindi siya anayin. At palagi mo siyang titignan para makikita mo, mamonitor mo siya kung may uod siya or anay. Ganun lang pala ang technique ng pagtatanim ng niyog guys. So ayan guys, flex natin ang ating paligid, bakura namin dito sa aming bahay. Ayan po siya guys, makikita nyo iba-iba ang mga tanim dyan. Pero maliliit nga lang, pero hayaan mo pag maliliit pa, lumalaki din yan siya. Parang tao na lalaki rin yan. Iba't iba yan, iba-iba yung mga tanim namin dyan nakalagay guys. Hindi lang halata kasi maliliit pa sila. May mga kamuting kahoy kung ano-ano pa yan dyan. Yan ang tanim natin dyan sa paligid ng kubo natin. At ayan guys, magtatanim na naman tayo ulit ng halaman. Yan, nanghingi tayo doon sa kabilang bahay ng halaman para itatanim na naman din natin. So, ayan yung mga halaman natin guys. Yan. Hindi ko pa sila nadidiligan kasi sobrang busy ako. So, ayan yung dilaw nating halaman. Hindi ko alam kung anong pangalan yan guys. Namumulaklak na rin siya. Hanggang doon yan guys. Yan yung mga air plants natin guys. Mga air plants. Hindi na nadidiligan. Yung iba kawawa naman, nagkamatayan dahil hinangin sila. Ayun yung isa guys, oh. Patay na talaga siya. Kasi inano siya ng hangin, napakalakas. Kaya sorry sa alaga ko. So ayan pala guys yung mga pinya natin na tinatanim. Hindi pa nalilinisan natin guys kasi sobrang busy nga. Yan ang mga tanim natin dito ng mga pinya. Yung iba nagtatabaan na rin sila. Ayan sila, oh, nagtatabaan na rin. Pati mga saging natin, sa awa ng Panginoon, nabubuhay na rin sila paunti-unti. At medyo tumataba-taba na rin paunti-unti yung mga pananim natin. Kaya nakakataba ng puso pag pang mga pananim mo ay makikita mo na nabubuhay na sila paunti-unti. Nagre-recover sila kasi nung hinanginan sila natumba yung iba guys. So ayan lang po guys ang aking vlog. Kung magugustuhan nyo po guys, paki-share, paki-like na lang din po. Maraming salamat po. God bless all.